Magandang umaga po. Maupo tayo lahat. Galang-galang na Vice President, Jojo Marbinay, Secretary sa Sunny Coloma, Laila de Lima, Linda Baldos, Mar Rojas, Edwin Lacerda, Ed de Mesa, Manuel Mamba, Joel Villanueva, members of the EDSA People Power Commission, namely Mr. Cesar Sarino, Mr. Ogie Alcacid, Ms. Millie Kilayco, Chairman Francis Tolentino, Governor Boy Umali of the League of Provinces of the Philippines, of course our very generous host, Sister Imelda Mora, youth leaders from Pilipinas natin, member schools, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, talaga pong magandang umaga sa inyo lahat. 26 na taon po ang nakalipas mula na nagtipon ang mahigit 1 milyong Pilipino sa Luneta upang ipagdiwang ang tagumpay ng bayan. Idineklara nila ang pagwawagi ng aking imaong ina labang kay Ginoong Marcos sa snap elections. Nagpatupad sila ng civil disobedience campaign at nag-boycott laban sa mga kumpanyang sumisipsip sa diktadurya. Ipinaramdam nila na ang kapangyarihan ay nasa kamay ng karaniwang tao. Ito po ang naging unang hakbang ng taong bayan tungo sa revolusyon ng EDSA. Narito po tayo ngayon. Nagbabalik tanaw sa nakaraan, hinahamon ng kasalukuyan at muling tinatawag upang ipaglaban ang ating pong kinabukasan. Hubugin ba natin ang kinabukasang ito o magpapakaladkad na lang tayo sa tadhana? 16 po ng Enero nang magsimula ang paglilitis kay Ginoong Corona sa Senado. Pinili ko pong magmasid at manahimik muna ukol sa isyong ito at buo pa rin po ang tiwala ko sa proseso. Ngunit ano po ba ang nangyayari sa ngayon? Napakarami pong nagpapalit-palit ng kuro-kuro. Na tila sa sadya tayong hinihilo o inililigaw para mawalan ng interes. Magpapait sa puwerna lang po ba si Juan at Juana de la Cruz sa prosesong ito? Hayaan na lang po ba natin na iilan ang magdidesisyon para sa ating pong lahat? Iyan naman po ang sadya ko sa araw na ito. Liwanagin ang dapat liwanagin at ituwid ang isyong pilit tinidiskaril ng ilan upang ang karaniwang tao ay malinawan at makilahok sa usapan. Simple lang naman po ang tanong na nais sagutin ng paglilitis na ito. Dapat pa ba tayo magtiwala kay Ginoong Corona? Masasagot po natin yan kung titingnan ang mga katotohanang lumalabas na sa paglilitis. Pag-usapan po natin ang tinatawag na Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Hindi scratch paper po ang SALN. Ito po ay sinusumpaan ng bawat pampublikong opisyal. Nakasad po sa Saligang Batas sa Article 11, Section 17, ang isang pinuno o kawaning pambayan sa pag-upo niya sa katungkulan at sa limitasyon ng panahong maaaring itadhana ng batas ay dapat magsumite ng pinanumpaang deklarasyon ng kanyang mga ari-arian, pananagutan at aktwal na kabuuang ari-arian. Sa kalagayan ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga kagawat ng Kabinete, ng Kongreso, ng kataas-taasang hukuman, ng mga komisyong konstitusyonal at ng iba pang katungkulang konstitusyonal at ng mga pinuno ng sandatahang lakas na may ranggong general o pamandila. Ang deklarasyon ay dapat isiwalat sa madla. Ulitin ko po, ay dapat isiwalat sa madla sa paraang itinatadhana ng batas. Tanong po, paano po ba tinupad ni Ginoong Corona ang batas na ito? Ayon sa mismong testimonya ng kanyang clerk of court na si Miss Vidal, sabi po, galing sa isang binibining Asya. Ipapasa ito kay binibining Vidal na ibibigay naman sa isang binibining Albano. Ilalagay po ito sa isang isang locked filing cabinet at huling lalanding sa isang nakakandadong vault. Tanong na naman po, kailan pa po ba naging bahagi ng publiko ang isang locked filing cabinet? Paano mabubusisi ang laman ng SALN na ito kung nakasilid sa isang vault? Habang lumalabas ang katotohanan, lumilinaw naman ang dahilan ng pagkukubli ni Ginoong Corona sa kanyang SALN. Isang halimbawa po, noong 2010, nagdeklara siya ng cash na 3.5 million pesos.
Ayon sa mga testimonya ng Pangulo ng PS Bank at branch manager ng BPI Ayala, sa 3 account pa lang na naisiwalat sa impeachment, si Ginoong Corona ay may nakatagong 31.5 million pesos na hindi po idineklara. Di ba tayong lahat ay mapapasabing naman, maliwanag pa po sa sikat ng araw, Ginoong Corona, ang sinumpaan mong salaysay ay hindi tugma sa tuklas na pag-aari mo. Maski saang paaralan po, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, 3.5 million pesos does not equal 31.5 million. Alin po ba ang totoo, Ginoong Corona? Bago po kayo naitalaga sa Supreme Court, may isang kaso noong 1997 na ang ngalan ay Rabe versus Flores. Tungkol ito sa isang court interpreter mula sa Davao Regional Trial Court na hindi idineklara ang pagmamayari niyang pwesto sa palengke. Ulitin po, hindi idineklara ang pagmamayari niya sa isang pwesto sa isang palengke. Kung saan nakakatanggap siya ng renta dahil daw sa paglabag niya sa Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, inirekomenda ng Office of the Court Administrator na si Santin si Delsa Flores. Nawala sa kanya ang kabuhayang pinagkukunan ng sweldo at benepisyo. Sa isang court interpreter, iyan po ang batayan. Magkano po kaya ang upa sa isang pwesto sa palengke? Sa punong maestrado po ba, dapat naiiba? Kung si Ginang Flores po ay sinisante, ano pa kaya ang dapat hatol kay Ginoong Corona? Kailangan pa po bang tanungin kung impeachable offense ang ginawa niya? Kung wala kang ginawang mali, wala kang dapat itago. Kaya nga po ang tanungin ko, ganito ba umasta ay isang taong dapat walang katakutan? Pahirapan ang paghagilap sa kanyang salin. At hanggang ngayon, pilit niyang inililihim ang kanyang mga accounts tulad ng mga dollar accounts. Sabi niya, in due time, ilalabas niya ang mga dokumento. Mawalang galang na po, Ginoong Corona. Marami pang naunang taon na nagpasa kayo ng salin na puno ng katanungan. Kailan po ba ang due time? Mukha po yatang overdue ka na. Nagpapasalamat ako. At pagpapasalamat tayong lahat kay Ginoong Corona at kay ex-Justice Cuevas. Dahil sila ang naging susi sa lalong paglabas ng katotohanan. Dahil sa mga discrepancy sa salin ni Ginoong Corona, na pagtuunang pansin ang kanyang di pa na ipapaliwanag o maipaliwanag na yaman. At noong nanghingi po ng year-end balance ang Senado, si Justice Cuevas pa ang umapela na gawing monthly ito. Sana nga po hindi lamang aksidente ito at tuloy-tuloy na nilang makita ang liwanag. Ngunit sa tinatakbo ng mga pahayag ni Ginoong Corona, mukhang malaylayo pa bago siya matauhan. Kayo nga po ang sumagot. Sa tingin po ba niyo, ang Chief Justice ay exempted sa mga batas na kailangan nating sundin? Kapag ba nasa poder na ay bawal nang tanungin, bawal nang usisain, at bawal nang batikusin? Ginoong Corona, sana naman po ay huwag nyo na kaming paikutan. Alam naman namin kung bakit ka isiniksik ni Ginoong Arroyo sa Korte Suprema. Yan po ay para pagtakpan ang katiwalaan niya. Di ba nagsimula lang naman ang lahat ng ito nang muntik ka nang magtagumpay na patakasin si Ginang Arroyo? Tandaanan po natin, punong maestrado mismo ang nagpilit na pwedeng umalis ng bansa si Ginang Arroyo. Ang isinampang kaso ng electoral sabotage 2007 di umano naganap. Ayon sa batas, mapapaso ito kung hindi makapagsampa ng kaso sa loob ng 5 taon. Ibig pong sabihin, sa pagpataw ng TRO sa watchlist order natin, binigyan ng pagkakataong magtago si Ginang Arroyo. Sakaling natuloy siya sa pagtakas at bumalik ng hindi mas maaga sa Mayo ng 2012, hindi na po natin siya mapapanagot sa di umano'y mga sala niya. Lilinawin ko lang po, walang personalan dito. Sistemang pangkatarungan ang ipinaglalaban dito. At dahil malaki ang pagbabagong ating hinahangad, malaki rin po ang kinakabangga natin. Tingnan na nga lang po natin ang defense at prosecution.
Marami pong batikos ang inabot ng ating prosecution panel. Parehas ba ang laban? Alam naman po natin ang napakalakas na impluwensya ng hukom sa sistemang pangkatarungan. Nasa kanila ang pasya sa bawat kaso. Kung nasa defense ka, di ba't ngiti ang isasalubong sa iyo ng mga tiwaling hukom dahil ipinagtanggol mo ang isa sa kanilang uri? Manalo, matalo, panalo ka parate. Kung nasa prosecution ka naman, simangot ang pambungad sa iyo dahil sa pangahas mong kalabanin ang punong maestrado. Ipagpapasa Diyos mo na lahat ng kasong hahawakan mo. Di kaya't babalot yan sa isip mo habang naglalatag ng argumento na itinataya mo ngayon ang pinagmumulan ng kakainin ng iyong pamilya at anak. Ang katarungan ay sinasagisag na isang babaeng nakapiring at may hawak na timbangan. Bulag ang hustisya upang hindi masilaw ng kapangyarihan. Patas ang timbangan dahil pantay ang hustisya para sa lahat. Kung ikaw si Delsa Flores, ano kaya ang mararamdaman mo ngayong may isang taong may mas malaking halagang itinago sa kanyang salin? Simple lang naman po ang kailangan natin pagpasahan ngayon. Papayag ba tayo na magpatuloy ang sistema kung saan may nanlalamang at nilalamangan? Hahayaan ba natin magkatotoo ang sinasabing dalawang mukha ng katarungan sa Pilipinas? Isa para sa makapangyarihan at iba para sa mga nasa laylayan. Kontento ka bang hindi patas ang laban? Hindi ba sulit na ituwid ang ganitong klaseng kalakaran? Di po ba't malinaw ang mga alituntuning kailangan sundin na lahat? Ang tungkulin natin ngayon ay ibalik ang piring ng katarungan at gawing balanse ang timbangan. Huwag na po sana nating hintayin na tayo mismo ang maagrabyado. Manindigan na po tayo ngayon. Tandaan na lang po natin, karamihan po sa bulwagang ito ay nasa age bracket po namin ni Ogie Alcacid. Kung ayaw niyo akong tanggapin sa inyong hanay, ang buhay ko po, ako po'y 52 na. Meron po natitira more or less 30 years sa aking buhay. Tama po ba? Kayo naman siguro 21 and below. Tama? May mga 60 years pa kayo na either matutuwa sa kinabukasang hinuhubog natin ngayon o malulungkot at mas matagal na magtitiis sa sistemang bulok na hindi natin napalitan. Maliwanag po dapat sana ang direksyon. Yung bukas, gagawin ngayon. Kumilos na po tayong lahat. Magandang araw po. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you very much, Mr. President.